Good morning, everyone. Minsan merong isang mayamang mama, may-ari ng isang resort sa Puerto Galera. Naglalakad siya dun sa kanyang resort sa may dalampasigan. Habang siya'y nagmumuni-muni sapagkat madasalin siya, biglang bumukas ang langit at may liwanag na lumabas galing sa mga ulap. At may boses siyang narinig na nagsabi sa kanya, "Mabait kang tao, tumutulong ka sa mga mahihirap, hindi mo sila itinuturing na iba sa iyo." Kaya, ang sabi ng boses sa kanya, "I will grant you one wish, whatever you like." Nag-isip ang mama, may naisip siyang sabi niya, "I want you to build a bridge from Batangas to Puerto Galera." Sabi ng boses, "Hindi mo ba na-estimate kung ilang milyong sako ng semento ang gagamitin dyan? At kung ilang milyong kilo ng bakal ang kailangan para maisagawa yung bridge na yan?" "Medyo mahirap yan," sabi ng boses. "Pwede ba ibang wish na lang?" Sabi ng mama, "O sige, ganito na lang. Hindi ko maintindihan yung wife ko. Minsan nagpaplano kaming pumunta, magbakasyon sa kung saan. Kapag ready ng lahat, biglang magbabago ang isip niya. Minsan nagagalit siya, salita ng salita. Minsan naman tahimik na tahimik. Hindi ko maintindihan. Ang wish ko, sana maintindihan ko siya at lahat ng mga babae." Ang sabi ng boses galing sa langit, "Yung bridge na lang. Magagawa natin yun." My dear brothers and sisters, ano ba ang dinadalangin natin sa Panginoon? Paano ba tayo manalangin? Minsan ang panalangin natin ay parang hindi buo sa loob natin. Parang pahapyaw lang. Kaya, nobena tayo ng nobena, paulit-ulit. Meron tayong petisyon, pero parang hindi talaga natin isinasaloob yung ating hinihingi sa Panginoon. May mga nagdarasal para makapasa sa board. Sasabihin nila sa kanilang mga sarili, "Nag-review naman ako ng mabuti, pero hindi naman siguro makakasama kung pupunta ako sa Manawag at magdasal sa Mahal na Birhen. Baka makatulong din yon. Nag-apply ko ng trabaho, qualified naman ako, pero wala namang masama kung magdasal." Parang pahapyaw lang, hindi buo sa loob ang pagdarasal. Magdarasal kapag ka mapadaan sa simbahan. Kung hindi mapadaan sa simbahan, wala ring dasal. At minsan, kapag nagdarasal tayo sa Panginoon, parang patingi-tingi ang ating hinihingi sa Kanya. Gusto natin makapasa sa board, makapasok sa trabaho, makahanap ng forever. Gusto nating manalo sa loto. Patingi-tingi. Parang bulag na namamalimos sa tabing daan na humingi lang ng patingi-tinging barya sa mga dumaraan na may awa sa kanilang mga puso. Si Bartimeus, nagdasal sa Panginoon nung malaman niyang dumaraan ang Panginoon. Bulag siya. Narinig niyang naroon si Jesus, kaya sumigaw siya, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Sinaway siya ng mga tao, pinagagalitan, sapagkat ang ingay-ingay niya. Ngunit, mas lalo lamang lumakas ang kanyang pagsisigaw sa Panginoon. Hindi niya pinansin ang mga sinasabi ng mga tao. Buo ang loob niyang magdasal sa Panginoon.
Para bang sinasabi sa mga tao, anong pakialam ninyo? Hindi kayo ang kausap ko. Ang kausap ko, ang Panginoon. Ganyan dapat ang pagdarasal. Buo sa loob, galing sa ating kalooban, matapang, sapagkat alam natin ng ating kausap ay may pagmamahal sa atin at may kapangyarihang ibigay sa atin anuman ang ating hinihingi. At ano ang hiningi ni Bartimeus? Hindi lang patingi-tingi ang kanyang hiningi sa Panginoon. Ang sabi niya, "Have mercy on me." Hiningi niya ang lahat. Hindi lang ang kanyang pagkabulag. Hindi lang hiningi niya na makakita siya. Sapagkat sa likod ng kanyang pagkabulag, naroon ang sama ng loob na kinukutya ng mga tao, minamaliit siya sapagkat siya'y bulag. Katulad dito, sinasabihan siyang huwag maingay, huwag magsalita. Para bang wala siyang karapatang magsalita. Kaya maaaring marami siyang sama ng loob sa kanyang kalooban. At maaaring sa likod ng kanyang pagkabulag ay may mga wasak na pangarap. Sapagkat hindi niya matutupad anuman ang minimiti niya sa kanyang buhay dahil sa kanyang pagkabulag. At maaaring sa likod ng kanyang pagkabulag, may mga pagkakamali din siya, may mga kasalanan, may mga pagkamuhi sa mga tao sa paligid niya. Yun ang hiningi niya sa Panginoon. Lord, have mercy on me. Nung magdasal siya, hinugot niya ang kanyang dasal mula sa kanyang pagkatao, mula sa kwento ng kanyang buhay, at yun ang hiningi niya sa Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Go your way. Your faith has saved you. Gumaling ang kanyang pagkabulag. Ngunit, hindi lang ang pagkabulag ang pinagaling ng Panginoon. Sapagkat he asked for everything from someone who can give him everything. Jesus gave him everything. Sapagkat ang sabi sa ating ebanghelyo, immediately he received his sight and followed him on the way. Hindi ang kanyang sariling daan ang kanyang tinahak. Tinahak niya ang daan ni Jesus. At isinabuhay niya ang buhay ng ating Panginoon. Mga kapatid, paano ba tayo manalangin? Ano-ano ba ang hinihingi natin sa Panginoon? Sundan natin ang pagdarasal ni Bartimeus upang masundan din natin ang daan at buhay ni Jesus. At doon, matatagpuan natin ang lahat ng minimiti natin sa ating mga buhay. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page,
St. Peter Community and subscribe our YouTube channel, like, share, and hit the bell.